I think nasaktan ako nang hindi ako aware. Pagpanik ko ng stage, hilo-hilo ko. Pinagkakalmot ko yung dingding. Lalaiting ka dyan pagka mukhang wala ka. Diba kung mahirap ka, lalaiting ka. Bagong-bago ako noon, medyo nakakatakot kasi ang lalaki ng pera. Ang laki ng pera, hindi nervous ako doon. Sabi ko, ang hirap naman itong buhay na ganito, para ang dami kong boss. Oo, accurate ito si Joby. Joby. Oo. Accurate yan. Hindi ko rin alam kung talent dyan eh. This is Joby Vargas, the #1 celebrity psychic in the The Philippines. one and only celebrity psychic in the Of Philippines. course, with Abet. Hi, Nandito hello. rin ho sa tabi ko. At Abet, at first anniversary natin Isang ngayon. taon na po ang ating vlog magazine. Nagpapasalamat po kami sa mga nag-follow Supporters. at sa mga supporter. Napakalaking bagay po ang pagtangkilik nyo sa amin. Sana magpatuloy pa rin. Asahan ho ninyo, gagawin namin ang aming mga best sa aming mga episode. Kung meron kayong mga suggestion na gusto nating ipalabas at i-cover, message lang po Siyempre, kayo sa amin. sa abot ng aking makakaya, bakit hindi? Di ba? Okay po. At maraming talagang salamat po talaga sa inyo. Nandiyan pa rin ang mga nagtitiwala pa Dumadami, rin. Joby, sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas. Abangan nyo ho ang mga bago naming mga pasiklab, pasabog. Hanggang sa muli, Like and subscribe, The Joby Vargas TV. Alright, okay. TV. Saan tayo nalito ang Joby Vargas. Ito layang. Hanggang pag-uwi mo rito, ano layang ka namin? Mas schedule ako. Wala akong i-schedule. Oo, ito. Mayroon ko ng schedule. Sakit na yan. Oo nga. Oo, ito may director. Dati yung pinauhula ako dyan, puro love life ko eh. Ay, hindi na iba na. Parang, I'm sorry. kami man. Hello everyone, this is Joby Vargas, the #1 celebrity psychic in the Philippines. Teka mo, tatawa si Ernelli. Hello everyone, this is Joby Vargas, the #1 psychic in the Philippines. Soon the world, the next is the universe. Meron ho tayong isang guest, talaga namang isang masipag, isang artista, at isa ho siya ngayong public official. servant. Public servant. Yes, pakilala natin sa ating special anniversary episode, the one and only Arnel Ignacio. O, papalaka. I'm applauding Joby kasi talagang basta sinabi na niya siya ang #1. So ano pa gagawin? Siyempre sasang-ayunan ko na. Happy anniversary din. Thank you, Ilang thank you, ilang taon ko na kaibigan to eh. Nagulat talaga ako. Si Joby talagang laging each time I get to meet her, lagi merong pasabog. At ito pinakamalaki yung pasabog. May production staff siya. The one and only psychic in the world, palagay ko, na nagre-remote. Merong kasamang sociologist. This is going to be a very interesting experience. Yes, Mas Arnel. papalat tayo kasi we have also #1 public servant sa sektor ng migrant work. Oh, Correct. thank you. Siguro naman, alam naman ng lahat kung saan ka nagsimula. Saan-saan, Naikwento diba? mo na yan, nung panahon pa yan noon. Naging aktibo ka sa pagiging isang artista, host. Pero gusto namin malaman yung mga hindi pang mga background na alam ng tao. Sino ba talaga si Arnelli Ignacio? Paano ang kanyang kabataan? Nako. Revelation ba to? Medyo kakaiba nga yung kabataan ko. Yata, yung batang-bata ako. Ano ba ito? Pwede pa tayong talagang yung mga hindi na pwedeng pang TV? I have a very unique childhood kasi yung parents ko nanggaling sa pamilya of diverse talents and interests. Doon sa father ko, nandyan yung pintor, nandyan yung mga manggagawa ng furnitures. Sa kabila naman, nandito yung negosyante, meron silang photography studio and parlor. Ang lola ko may parlor, si Manny. Si Manny. Grade 3 pa lang ako. Yung lola ko, pinagtatrabaho na ako sa studio eh.
Naglalaminate ako ng ID. Ang nakakalito lang, hindi ko malaman kung mahirap kami ba o mayaman kasi ang laki-laki ng bahay and then ang laki-laki ng bahay nila sa Caloocan, no? Yung studio niya, yung Arevalo Studio, kasabayan niya ni Babs. Matipid na matipid kami, lumaki kami sa gano'n. Tapos hindi ko maintindihan kung ako ba ay mahirap kasi mga kasama, nasa community kami ng Caloocan. So may mga kasama akong mahirap, may kasama rin ako mga mayayaman. Paisang, ang suspecha ko, taga Nueva Ecija kami dahil minsan dinala ako rin ng family ng dad ko. Nung lumalaki ka, ano yung parang gusto mo maging okasyon? Hindi ko naisip kahit kailan na maging public servant nor maging artista. Wala ako naisip na gano'n. Kinikwento sa akin to ng lola ko. Naglalakad daw kami doon sa may Pritil yata yun. Pretty. Sa Maynila. Tapa ako noon, pinipintasan ko daw yung Mga tao. mga nakikita ko, gulo-gulo daw. Sabi ko, pag ako naging presidente, papaayos ko yan. So, yun ang natatanda ako with my parents. Na nagugulat sila lagi sa mga ginagawa ko. Minsan, meron sila na-discover, nagsusulat ako ng love letter, grade 1 ako. Siguro kayo na lang ang bahala kung pwede nyo ilabas. And sexually, I was exposed, I think, far too early para Mga high school? Siguro 5 or 6 years old. Paano naging proseso na pagkamulat? Magulo nga eh. Di ba nung araw, mahilig sa bahay-bahayan ng mga mga laro, tipikal. mga bata. Yung kapitbahay namin, si Arnold Aranda, yung bakla yun. Sabi niya, lagi daw kayo maglaro ng bahay-bahayan. Ako tatay, siya nanay. Ako naman parang, sige, di ikaw nanay, ako tatay. Basta dumadating kami doon, gagawa kami ng bahay-bahayan, halikan niya ako. Parang masarap naman. Parang, hanggang ngayon, naaalala ko yung amoy na yun eh. Pero First kasabay, kiss. pero kasabay din nun, meron ako pang isang kaibigan, Rally yata pangalan. Lagi naman niya akong sa taguan naman. Oo, kailan maghihipuan naman kayo. So parang hindi ko mapagdugtong ngayon yung halikan at saka sa sex or love. Sexuality. So because I experienced it, I think too early for my mind to process kung ano ba yon. Yung kaibigan ko nung kinder ako, si Sison ang tawag ko doon eh. Yun lang yung kalaro ko. Aga akong dadalhin sa Notre Dame. Nakaalala ko lang, takbo kami ng takbo. And then, nawala siya nung grade 1 na ako. Going back and looking back, I think nasaktan ako nang hindi ako aware. Ngayon, pag tinitrace ko, lahat na nagugustuhan ko, kamukha nun. Pero nung panahon na yun, di ba, Arnelli, medyo masyadong conservative ang mga magulang, ang ako mga nga, tao. kasi ano ko lang naman yun eh, sa sarili ko lang naman yun, wala naman ako pinagkikwentuhan. Ngayon ko nga lang pinagkikikwento to eh. Pero alam mo, Albert, wala naman ako pinagsasabihan. hindi lang naman siya isang artista. Ang pagkakaalam ko na, nagsimula siya sa pagiging singer. Or Pasok nga ako kasi nung pasok sa lahat ng trabaho noon. yun ang bang una? O bago pa maging artista, maging stand-up comedian? Oo, nagbabanda ako eh. Nagbabanda Kaya sila. keyboard. Kaya singer talaga siya. Keyboard player ako noon eh. Ang dami So ko paano ka pinasok na-engage ng sa, trabaho. sa pagiging artista? Choral instructor ako ng UE, Caloocan at saka Recto. Okay. Ngayon, yung kaibigan ko doon, si Ronnie Bertubi, na director na ngayon, sabi niya may, alam mo, mayroong music box na ando, nakatambay mga direktor, mga artista, gano'n. Sige, punta tayo, baka, inis ko, pasok ako ng recording artist, kasi pakiramdam ko, magaling akong kumanta. Pagdating namin ng music box, tatawagin na yata akong kumanta, lumaklak ako ng beer, hindi mo na ako umiinom. Hindi ako umiinom, akala lang nila lasenggo ako, hindi ako umiinom. Nalasing ako. Pagpanik ko ng stage, hilo-hilo ko. Pinagkakalmot ko yung dingding. Gumapang ako ng gumapang. Kumakanta ako ng Sunglasses at Night. Sabi nung may-ari, magaling yan. Lasing ka na pala. Yung ba, di naman sabi, lasing ako. Nahihilo ko. Di nakapasok ko doon, kasama. Diyan ko nakasama si Ay at saka si Sally Pinka. Si Pepe Pimentel laging nandun. For that moment, ito gusto kong gawin. Sabi ko, kailangan maging television host ako. Hindi ako yung maglalapit at makikiusap. Ang lagi kong pananaw, kukunin ako nito. Okay. Magpapakitang gilas ako, kukunin ako ito. Nangyari. So, kinuha niya ako. Akala ko naman mag-host na ako. Yung pala, taga-ikot lang ako ng ruleta nung Lactobacillus rota strain na Yakult. So, yun muna ang ginagawa ko. Ikot ako ng ikot nung... Pero,
ano ko talaga eh. Alam mo, hindi mo masisira yung dibdib ko. Basta ito ang gusto kong gawin. I know it will happen. Basta ang credo ko sa buhay, kailangan nakikita nila na magaling ako. Actually, meron ako isang ginawang TV show eh. Ang unang-una na lumabas ako sa TV ang bayad sa akin dito, Rubber Shoes eh. Ano to? Teka Teka Mondragon, ang title. Ang co-host ko dyan, si Georgina Tenco na nasa TV5 ngayon yata o umalis na. Basta, and then one thing led to another. I was in almost all game shows, television shows. Ang lagi kong gagawin, kailangan magmukha akong attractive sa mga kukuha. Yung nakikita nila, meron dinideliver tong kakaiba. Para hindi maganda kasi pag nakikiusap ka, babagsak ang presyo mo. Parang kahit yata hanggang ngayon, wala pa yatang nagbe-break tong record ko na pag kinuha mo ko ng host. Walang ano yun, walang end ng oras yun. Gusto mo maghapon, kaya ko magdadaldal dyan. At iba si Arnelli kasi at the same time, siya na yung host, siya yung director, siya yung cameraman. Lahat nagagawa mo, di ba? Kaya ko kasi mag-create lagi ng topic kung ano bato mo sa akin. So, it's a very good thing for a host dahil hindi mahawakan mo yung crowd. So, iba-iba yan. Game show, variety show. No? Saan ka mas nag-enjoy sa hosting? Ang gusto ko itong mga game shows and lalo na pagka yung sa yung live na ikaw ang mga contest, yan ang pinakamasarap i-host. Mga contest. Kasi under lang yung isip mo kung ano i-comment mo. Naalala ko meron kang show, singing contest. Last ano yun sa GM yata? Yung K, would you believe na walang script yun? Walang script yun. Malakas yun. Dati wala pa nga nire-reveal kung anong ratings eh. Yun yata Wala pa. Top rating pala yun. Yung K, the 1 million peso video ko siya. Siya malaki utang na loob dyan kay Miss Wilma Galvante and GMA7. Si Tita Wilma. Yun lang yata, napaniwala ako mabuti. First movie mo. Movie. Ang mong ginawang Ano movie? yata? Yung Over the Backhood. With Extra ako dyan. Jano Gibbs. Oo, extra ako dyan. Jano Gibbs yan, di ba? Oo. And then, ganito yon. Ma-market nga ako ng sarili ko eh. Unang-una kong pelikula ito eh. Ang ginawa ko nun, naganap talaga ako ng kailangan gumawa ka ng eksena. Kasi alam mo naman sa taping o sa shooting, lalaiting ka dyan pagka mukhang wala ka. Diba kung mahirap ka, lalaiting ka. Naganap talaga ako ng Mercedes-Benz. Kinulit ko yung kaibigan ko. Sabi ko, bibilin ko yan. Ako, putok-putok ang nun, ang radiator nun. Drinay ko lang naman papunta doon sa shooting. At pinarada ko malapit sa aeroplano kasi taping nga ng konduktor ako ng aeroplano. Doon ako nagtanong, saan pwede mag-park? So, siyempre, sino ba yan? Ano lang yan? Extra lang yan. Naka-BMW. Naka-Mercedes-Benz ako. Naka-nabihis. Maisip talaga ako. Lagi kong iniisip, ano ang magmamarka sa akin dito. Kasi kung darating lang ako doon, naka-taxi ka, dala-dala mo yung gano'n. Ako, dadaot-dauting ka. I know this too well. Hindi mo ba nami-miss ang show business? Nami-miss ko kasi kumpara sa trabaho ko ngayon, masaya yun, masaya. Madali. Hindi ba mas nakakapagod ang showbiz kesa sa trabaho mo ngayon sa government? Hindi, napakalayo. Nakakapagod to. Kasi ito, walang break ito eh. Seryoso lahat dito eh. Seryoso dito eh. Welfare office to. Welfare office to eh. And hawak. Ano nami-miss mo sa showbiz? Pupunta tayo mamaya sa government. Parties. Malaki sahod sa show business. Yung sahod ko dito yung sahod ko rito ng isang buwan, kikitain mo yun sa show business in less than 2 hours. Totoo naman. Oo, ang dali-dali kumita sa show business. Which, yung sana yung mga bagong nakapasok sa show business ngayon would understand kung ano ang nature at kung ano ang rules of show business. Because marami ang nakikita ko at napapansin ko, nasisilaw ka agad sa glamour. Diba? Madali kasi masilaw dyan eh. Mamimili ka na naman kung ano-ano at pakiramdam mo, bukas at habang buhay ka na dyan. Hindi yun mangyayaring gano'n. Pero Arnelli, sa showbiz sa tagal mo rin sa showbiz, meron pa bang isang character na hindi mo pa nagawa? Na talagang gusto mo? Yun ang hindi mo nagawa. Hindi ka pa nagkontrabida? Hindi pa Yung Padre Damaso na ginawa mo, hindi ba kontrabida yun? Hindi eh. Actually, yun eh.
hindi naman siya kontrabida, parang bida pa nga yun. Oo. Whatever character. Pero gusto ko yung character na magmamarka na marunong naman ako umarte. Taga-theater ako eh. Naalala ko nung si Boss Vic nung araw, nagulat sila na meron akong tinatanggihang role. Imagine mo yun, bago-bago mo, tumatanggi ka sa role. Kasi ayoko yung gumaganap na yung bakla tapos pagtatawanan. Matagal na ako may ganyan. Okay. Na ayoko ginagawang caricature yung bading. So, well, we others can do it very, very well, no? I have nothing against it. Kung gagawin man yon, inaaral talaga. Like how Roderick Paulati is doing it. He's the finest. He's the best pagdating sa ganun. Sa gay role. Kasi sa kanya, naiaangat niya eh. At nakikita ko gaano siyang kahusay na artista. Pero yung ilalagay ka lang, tapos sige na, do your stuff, okrayin ka. Hindi yun. I hope I can, I'm communicating the difference. Kung mayroong offer na hosting or program or show sa TV, Anong show? Gusto mo yung show na Ay, pwede mong i-lead? Kung ngayon na mas Yung mas napapanood komportable na kasi ako ng public service. Parang hindi na naman bagay sa akin na gawin mo maglalandi-landi ka pa sa TV, parang ang pangit na, di ba? Although acting roles, hindi ako maglilimit diyan. Okay. In fact, I miss acting kasi hindi naman ikaw yun eh, aarte mo yun eh. Persona. Oo. So you get into a character na ipoportray mo. That's entirely different. Alam mo, mayroong isang very historical hosting ka. Ewan ko naalala mo pa. Co-host ka ni Chris Aquino. Tapos in-interview si Bongbong Marcos. Actually, Natatanda mo po ba yun? Oo. Very political yun, pero very showbiz din. What can you say about it? That experience. It's just very surreal na makita mo si Chris Aquino and Bongbong Marcos Na magkasama. And nung panahon na yon, ang isip natin, lahat nakakasana na hindi okay ang Marcos, di ba? Noong panahon. So, pero doon, hindi mo pwedeng ipakita yon. No? Kailangan lagi ka neutral, welcoming. And nagulat kami because then, Bongbong Marcos, very young and very handsome, napaka-pleasant na tao. So, sa fresh period coming from US, di ba? Oo. Ang nakaupo nun, di ba, si I think Ramos. Ramos? And ang Liyap Daza, very electrified dun sa show ninyo nun. Ano yun? Early 90s? Parang gano'n. No? Kasi 90s. kalalabas ko pala ng show business noon eh. Kaming dalawa ni Chris Aquino. People should watch it. It's very, very historical. Oo, imagine mo magsama yung dalawa With sa isang show. Pagkatapos ako yung parang nagbe-break lang ng... Shade breaker. Oo. Icebreaker. Oo. Pero dun sa pagpasok mo ng politics, Arnel, talaga bang nag-focus ka na, napagod ka ba, or happy ka na talaga na ito na yung talagang lifetime na magiging ano ko na sa tao ang mag-service na lang? Ano kasi, ang frustration ko noon dati sa show business, kung ano yung pagawa sa'yo, hanggang dyan lang yung magagawa mo eh. Dito kasi, ang kailangan dito, nag-iisip ka lagi eh. So parang nagkaroon ng purpose naman yung some parts of my brain na hindi mo magamit masyado sa show business. Dito kasi lagi kang araw-araw bakbakan to ng nag-iisip ka, kausap mo mga senador, kausap mo congressman, kapwa mong taga-gobyerno na naka-wire lahat yan na araw-araw nag-iisip doon. Yung first engagement mo sa government? Sa PAGCOR. PAGCOR. As what? Oo, sa AVP ako for... Wala pa yung public service noon. Hindi ko alam na yung palang pinasukan ko ay public service, yung CSR arm ng PAGCOR, Community Relations. So, tulong kayo ng tulong ng PAGCOR. So, tulong. ako yung nagpo-purchase ng mga ipamimigay, tutulong. Bagong-bago ako noon, medyo nakakatakot kasi ang lalaki ng pera. Ang laki ng pera, hindi nervous ako doon. So, but I was very fortunate na ang aking boss ay si Chairman Andrea Domingo. She has been with government for the longest time. Very intelligent woman and very strict. And ang swerte ko na sa kanya ako unang na-expose. Naturuan ako at nag-guide ako ng tama sa kung paano ang government. Pero ka nun, di ba? Nag-resign ka ba no? Oo, kasi nga, sabi ko, ang hirap naman itong buhay na ganito. Para ang dami kong boss. Okay naman ako.
Okay naman ako sa buhay ko. Alam mo yung isang Kaya driver namin. kanina, Oh. napansin ko, kaya tinanong ko, nagmamagnify si Arnel sa akin, may spirit dito, no? Oo. Sabi niya, oo, kasi nandoon. Eh dito ako natutulog eh. Ilang beses na nakikita yan dito. Meron. Tama, yung naramdaman ko. Kaya, Marami Mabigat rito. ba? hindi, nagmagnify na siya. Gumagano yung mukha ni Arnel sa akin, no? Sabi ko, nagmamagnify siya. Meron nga kami driver dito na bukas yung third eye. Sabi niya ganun. Nakikita daw niya lagi na meron akong kasunod na bata kung sasakay ako elevator. So, May spirit nga. At least na-confirm ko. Kanina pa, mahaba tinitidig ako si Arnel, medyo umaano. Sabi ko, may something dito. Oh, pero hindi naman nakakatakot. Ako hindi mo dito siya ako natutulog nakatakot. eh. Ano lang siya. Di ba, Arnel, kung dati na kitang hinulaan, tama ba? Oo. Oh, sa Kaya kaibigan ko. Yan, sa wala. tarot ko nakita na papasok ka sa gobyerno. 'Di ba? Nahulaan ko na noon 'yon. Oo. Na para Ang sinasabi mo lagi, hindi ako tatagal dito, lilipat ako. artista lang siya Lilipat. naman. Nung wala pa sa government. Eh, puro kalandian ang pinapahulaan ko. puro kalandian. Pero sabi ko magiging part siya ng gobyerno. Pero ayaw pa. Tapos yung hindi siya tatagal doon, lilipat din siya. Which is Nangyari nga. nangyari rin. Tingnan natin, Arnelli. Hulaan natin si Arnelli. Mga cut. Ilan? 3. So, magical pa. Crown of Glory yung baraha mo, Arnel, ha? So, meron ka pang titwating transition uli. Transition dahil meron kang maybe the higher, kung sino man yung pinaka-boss mo, medyo itataas pa, ha? So, pwede siyang ilipat ka, promotion, o pwede rin may opportunity na maaari Tapos ipahandle tinanggal. No, hindi ka Tinanggal. tatanggalin. Promote pa. Ang tagal ko nang hindi na ganito. Sobrang busy ka eh. Yung nakita mo naman dito ang opisina, di ba? Ngayon, naintindihan mo bakit hindi ako makasagot pag tinatanong ako kailan ako pwede. Oo nga. Kaya ako pag sumagot na ng ngayon, yun na yun. 21, ha? Oo, accurate ito si, si Jovi. Joby. Oo, accurate yan. Hindi ko nga rin alam kung talent dyan eh. Hindi, gift yan. Yan ang mission niya. Dati nung hinulaan ko to, kasama po natin si Ai, tama? Si Kumaring Ai. Isa na lang. Ang dami walang mintis to eh. Dapat Pero yung anak mo may boyfriend, ha? Parang wala eh. Are you sure, ha? Parang hindi interesado. Kasi hindi ko alam kung ano yan, apo. Kailan lang natin, baka iba, baka magnininong ka lang. Na. Or medyo ikaw mag-sponsor. Parang puro babae kasama. Parang na yan. Ikaw naman, hindi naman. Parang Kaya mo na yun kasi huling boyfriend mo, pangit-pangit. Diyos ko. Ito yung gusto ko kay Arnel, yung Emperor sa Katon Justice. Sabihin, Lagi yan, no? yung position mo, hindi pa yan. Tataas ka pa, oh. Dalawa nga lang yung nakikita kong offer. Pag sinabi kong dalawa, Offer? ganito yon. Ito yung gusto namin sa'yo, ito pa itong isa, mamili ka. Ay. Ganun ang dating, ha? So, kailangan pag-isipan mo mabuti kung saan mo kung masaya ka doon sa pinili mo, okay na ako doon. Sasabihin sa akin, gusto mo ba Sabihin, sa OWA? oo, parang gano'n, di ba? Parang may request na, mayari, Arnelli, ganito, ganyan. Kaso dalawa eh. Handa mo lang itong mga siguro mid of this year, kaya third quarter of this year. Ang uunahin ko lang muna yung negative, no? So, yung tutong nating pagkawala o yung tutong nating magpapaalam sa taon na ito. Namatay. Oo, dahil sa isang siguro atake o sa isang, pero kilala mo, pero ito nasa gobyerno. Ha? So, sabihin, di ko lang kung na-meet mo lang o baka, pero nakikita nakakausap mo. Hindi ko lang kung malapit sa'yo, pero sa akin, parang part ng nasa gobyerno o pwedeng naging nakatrabaho mo o nakatrabaho mo dati o naging boss mo dati. April, matatapos ang April, kaso nga lang puro travel ang lumalabas sa card, and then talagang dalawang position ang nakikita ko. Nga lang may paglipat, sabi rito, hindi ko lang alam kung ano ibig sabihin ng paglipat ng office or pwede naman lipat ng isang lugar. And then may i-resolve kang problema, pero this time hindi to Asian
problem, medyo maiiba naman. Sa papunta tayo ng Europe, parang merong nakikitang problema ng Europe doon. Tapos papunta rin ng Western country. And then sa card, mostly pagod ng katawan, pagod ng so sobrang stress ang mga susunod na mga buwan. Mababago ang mga tao mo, pero kung sino yung i-absorb mo, okay lang. Kasi sa akin kasi, may transition ka itong taon ng 2024. Sa love life, medyo naguguluhan pa ako. Love life, Parang naman hindi ako ko pa love life. masyadong makita na Wala akong maayos. love life. No? Isabihin ko may papasok tayo about love or what, parang hindi ito yung magiging parang focus. May chance ka pa na maaari rin, hindi lang talaga as in appointee, may mag-aano sa'yo na tumakbo. Parang may kukuha sa'yo. Pero kasi ganito ang mangyayari. May offer ka mula sa Ang sabi. Oo. Yung offer mauuna, papasok naman yung isa, o sige, meron ka yan, pero takbo ka sa akin. Doon ako naguguluhan kung kailangan mo bang umalis doon sa una at tumakbo ka. Pero pareho mong makukuha. Pag sabi kong pareho, ano man ang maging choice mo, okay lang. Kasi pwede ka pang maging yung may chance na manalo as elected official. So, ang laki na magiging role mo. Ang lang dito talagang, lifetime mo na yan. Yung career. Hanggang sa uwing kasi tanda ko si Enrile. Hindi ko naman sinasabi. Actually, Ernel, parang na-love mo na rin ito. Parang part na rin ng buhay mo. Oo. Yung aim mo o yung mission mo is to help talaga. No? To help and to change ata. Hindi naman ang buong gobyerno, pero may part ka na gusto mong Ba't ako ganun, iparating. nanghihinayang kasi ko Oo. lagi. May mga part na gusto mong mabago, may gusto kang i-improve o ma-prove sa kanila, ito yung tama, ito yung direction. Kaya nga sabi ko nga sa'yo, ang buhay mo nakaano na sa public servant. Parang nung araw kinento ba sa'yo ni Ay, pag nalalasing daw ako, iiyak ako dahil ba't ka ba umiiyak? Iiyak ako para sa bansa natin. Totoo yan. Pero nangyayari. Oo. Diba? Pansinin mo. Sabi niya, bakla, di ka talaga. Ano ba yung wala ba iniiyak ka? Basta naiiyak ako para sa bansa natin. Tapos Talaga kaya hindi Ay. papasok sa iyo ang pag-aaral. Para meron kang advanced knowledge or something to do na para mag-aaral ka. Meron kang lipat din ng bahay o parang a place na nakikita rin sa card. I see also parang may bisita sa parang out of town lang, kunyari Davao or Cebu, whatever. Merong doon, parang invitation. And then also, medyo mamimit mo ang itong mga darating na itong quarter na ito. May meeting. May meeting. Medyo malalaking meeting ang nakikita ko dito sa card. Doon sa meeting na yon, doon papasok yung offer. Oh my God. Yun ha. Kumbaga parang Arnel, parang pabulong. Ito yung Ala, baka Parang mapanood nila yan. Ha? Baka mapanood nila yan, di na ibulong. Wala na akong magagawa. And then, part din ng ang year na ito, medyo gagalaw din ang showbiz mo. So, ibig sabihin may mga... Oo nga, actually, mayroon kaming gagawin talaga. yun naman pala eh. Oo. Nangyayari naman. Basta may part pa rin ng showbiz, gagalaw siya sa showbiz. Ibig sabihin, hindi rin siya sa gobyerno. May nakita ko dito. Actually, hindi lang isa, magiging 4. Basta meron kang show na gano'n na parang related sa public service, medyo mag-host Na ka ng nakakatawa gano'n, ha? ako. Kasi ako nakakatawa. And ng then, public service. wala naman ako makitang sakit, Arnelli. Okay ka naman. Ito nagsasakit-sakit. Pakiramdam ko lagi. Wala May yan. sakit ako. Pagod lang naman yan. Kaya sabi ko, di ba, stress. Pero ito yung pinaka-main mo talaga is may offer ang taon ng 2024. Ano kaya mangyayari? Tapos mayroong isa, tatakbo siya May for the nakakatakot next naman election. Pag nagsasalita, lagi nagkakatotoo. For the next election, Ngayon ko po ulan. medyo kukumbinsihin ka niya. Parang ganito, Anneli. Tatakbo kasi siya eh. Naku po, Diyos ko, Parang- yung mahihirap sagutin. Parang, dito ka na lang sa akin. Ikatutuwa mo ang kasi ang ingay ng mga OFW, magiging blessing pa para sa iyo. Kasi sila yung magiging mas maingay pa sa pangalan mo. Sila yung mag-aangat sa iyo. So magiging sobrang busy, pero ihanda mo, haharapin mo. Oh my God. Pero ang kagandahan ng pagharap, parang kayo lang. Yung parang lang, na-invite ka lang
sa bahay or na-invite ka lang, sila lang yung kaharap mo. And this is the plan. Wow. Yun yung kagandahan sa nakikita ko dito sa card mo. Pero yung talagang point ko dito, parang senator, pwede ka. Mas gusto ko tong senator. Ito yung magiging, ito, Ilan siya pa? halos apat na term. Kaya sinasabi mo maging Lifetime lolo na ako. Oo. 100 years. Hindi, ilan ba yung term ng senator? Hindi, tatlo. Tatlo yun eh. Tapos, Basta parang Retiring age na ako eh. Basta parang apat, basta ganoon. Diyan ka natatanda, hindi ka na makakaalis dyan. Nakikidebate ka na sa Senate. Siyempre, mahirap yung pag yung kagaya ko. Ako, sanay na ako sa government. Isa-isahin mo silang pupunahin. Ang hirap, mahirap na makalusot sa akin dahil kabisado ko din. Isa. Kaya sabi ko parang ang galaw ng showbiz mo, sumabay sa karir mo dito sa politics, sa gobyerno. So, katutuwa mo, parang nabalance mo yung gusto mo, parang nalaro mo ang taon na ito hanggang sa 2025, hanggang 2028. Tuloy-tuloy ka. Eh, yung bahay ko ba ngayon, mabibenta Di ba sabi ko malilipat ka? Oo nga, kasi kailangan ko ibenta May yung bahay. lipat ka. Ang laki ng bahay. Basta may lipat ka ng bahay. Yun ang Bibiling ko lumalabas yung sa lupa card. sa tabi. Kaya. Meron ka pang yung resting place na tinatawag o yung pahingahan o parang farmland o bakasyunan. May pag-aaral pa rin. Hindi ko alam kung ano yung knowledge na ito. Tapos business mo tuloy pa rin. Pero meron kang magiging isang kasosyo pa na ibang klase ng negosyo. So this time parang more on hindi ko naman sabi papatulan mo, hindi naman siya restaurant, pero part na parang may food ang dating sa akin nung business nung taong yon. Baka yan yung labahan na may coffee shop. Ayun, parang gano'n. Gusto ko magtayo nun. Bakit labahan? Kasi malakas eh. Hindi, pa rin talaga siya sa gobyerno na siya. Hindi ko makitang mababago pa. Parang tuloy-tuloy. Nakaano na yung pangalan mo sa... Wala ka naman nakikita seryosong problema eh. Wala. Medyo ang pinaka-problema mo lang yung ang mga tao sa kaingitan ka lang, magiging mainit lang ang mata ng dalawang tao sa iyo. Yun lang. Kilala ko na yun. Basta dalawang tao yung mainit ang mata sa iyo. Yun lang. Nasa rin, sa government din. Ang gusto ko lang rin eh, paano ba ako ang nalilito ko, ano ba ang tingin sa akin ng tao ngayon? Kasi siyempre nag-iba eh. Nag-iba eh, di ba? Yun nga, di ba sabi ko sa iyo, yung makakatulong, yung mga bagay na ginagawa mo yun sa kanila. Malaking bagay yun kasi magpo-produce ng good energy yun. So, yung tingin nila sa iyo is, actually, napamahal ka na nga sa iba. Tingnan mo. Pero talaga, ang kinakatakot nila, sobra kang prangka. Straightforward. Kumbaga parang hindi paligo-ligo. Parang ayaw na Tsaka sanay paikot-ikot. na naman sila sa akin ng ganun ako. Pero yun ang kinatuwa nila, which is hindi masama, hindi naman naging negative sa tao. Actually, silang lahat gusto nilang magawa yun. Hindi nila kaya. Hindi nila magagawa. Nagagalit sa kanila. Kaya tingnan mo, ang tingin sa ng mga tao, natutuwa sila sa'yo. This is also the happiness. Meron pa? Paano ba ako bibili uli ng coaching maganda? Yun ang miss na miss ko, magmaneho ng magandang. Wala man lang akong... dati pa ako nagmamaneho, hindi ako makabili ng kotse kasi chinichismis ka. May bibili October. sana ako. Baka mawala na yung bibiling ko. April to Teka October. muna, ang gusto ko malaman, yung building namin, kung matatayo na ba yung building. Ito yung taon. Sa mga June, mag-start ang count ko. Ay, eksakto po, nakakainis ka talaga. Sinabi yan ni Emma, June, makakatapos kami. Oo, basta June, doon ako magsisimula. Sakto June. June na sinabi sa akin. Ayan, June naman pala eh. Na-confirm na. Kaya lang kasi alam mo maraming kumukontra. Hindi, Ang laki yun budget eh. June magsisimula. Doon ako sa June magsisimula. May mga gusto po ba kayong i-promote para sa ating mga viewers? Sa ating mga viewers, especially the OFWs na pinagsisilbihan ng OWA, matagal na silang humingi ng mga pagbabago. Kaakibat ng pagbabago ay yung pagsunod nyo rin. Diba? Marami kaming binuo na mga programa, marami kaming binuo na channels para kung saan kayo pwedeng kumonek.
Ngayon, wag ho puro sa akin. Hindi ang buong OWA, hindi lang si Arnel Ignacio. Yung buong OWA ay OWA. Meron kami 17 opisina all over the country, 34 na opisina all over the world. Nagawa tayo ng hotline. Gamitin niyo po yan. Ang laki ng investments natin dyan. And that hotline works, yung 1348. 1348 if you're in Metro Manila, 021348 outside of Metro Manila. Dagdagan yung plus 632-1348 outside of the country. So, humihiling kayo ng pagbabago, araw-araw, yan ang aming ginagawa. Yun, again, uulitin ko, kakambal ng hinihiling yung pagbabago para ito maging successful, kayo rin magbabago. Let's keep in touch. Let's have a strong channel of communication at hayaan yung pangalagaan namin kayo sa pamamaraan na kakaiba at tama. Lalo-lalo na ang pagsasabi ng totoo. Hindi namin kayo bebebihin kasi naniniwala ako na hindi ito makakatulong sa inyo. Ang pagsasabi ng totoo sa inyo, ang tunay na tanda na mahal namin kayo. So, sana samahan niyo kami rito at suportahan niyo itong direksyon ng OWA. Life lesson. Kadalasan ngayon, Joby, ang tao laging iniisip kung paano siyang aasenso eh. Hindi naman nagbago ang formula eh. Nagbago lang yung mga ibang components ng formula. Again, still hard work, your ambition, and fierce focus on your ambition. Kung wala kasi kayong focus kung ano gusto niyo magawa, sa bawat isang nakakatukso na ikaw ay umalis at palitan ng pangarap mo, aalis ka eh. Kaya dapat, kung ano yung focus mo, ipako mo doon ang attention mo, at bawat hakbang na gagawin mo, yun ang tahakin mo hakbang. Direction pa rin. Yes, direction eh. Wala namang nagbago eh. Sinasabi lang nila na ngayon, panahon na ng social media, it's still the same. Success in social media is still hard work. Hard work. There's no shortcut. Walang shortcut. So, pag-isipan niyo po mabuti yan. At ito na lang, huwag kayong tamaring magbasa. Kasi lagi na lang tayong nakikinig sa sasabihin ng katabi mo. Tandaan niyo, you have a very sophisticated organ inside your skull, and that's your brain. And huwag niyong pabayaan na yan ay maging brand new habang buhay. Gamitin natin lagi yan. Hindi lang yan sa ikaka-asenso ng bansa. Ikaw mismo aasenso ka. Gamitin mo lagi yan. Hi, this is Admin Arnel Ignacio. Ang sinasabi ko lang po sa inyo, do not forget to like and subscribe. Hello po, ito si Arnel Ignacio, Administrator ng OWA at nagsasabi sa inyo, do not forget to like and subscribe sa Joby Vargas TV!